Kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos isang dangkal na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga, meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City, meron ako sa NCR, sa Valenzuela, meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City, meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province, meron din tayo sa Aklan Province, meron tayo sa buong dito sa Panay Island, meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Visayas, meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Hulu-Sulu. Yun ang ng network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto niyo makita, nandun sa office ni BBM yung halos isang dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Declaration of support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manong Chavit Singson, may bas-bas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am BP Sara, alam na alam namin na tatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice presidente. Kaya nga kaming mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Mandirigma po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito ay wala namang masama dito dahil ito'y aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaunlad. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng katen ng mga baka, kalabaw, kambing, na kung sino ang may gustong magsimulang mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kaagapay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paanong pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson at talaga naman may kalidad na siya pagdating sa North? Simula dyan sa La Union hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng karsada, pinaganda yung munisipyo. Paano nyo makukumbisi sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador eh. Tingin ng mga tao, number 1 siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Anong gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsi namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangungurakot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsi namin yan, iiyakan namin dahil
Ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsihin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayanang Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So lahat tayo nakinabang dyan. Ano ini-expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa gitna silangan, di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng sambayang Pilipino, wala siyang galaw, walang kilos. Ano in-expect nyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano in-expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi nyo yan ha, sabi nyo. Ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam nyo ba yung si Mayor Baste? Kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam nyo ba na si Congressman Baste, alam nyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara but a matter of Duterte because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga ang masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita nyo po, nung siya ay under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita nyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong kaalaman, lalo na sa mga vlogger na nagsaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao, sinapak niya yung sheriff. Maraming negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit ganon ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang lihitimong may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binabalahura ng mga politiko. Kaya dun po, isang malaking nagawa, malaking nagawa po yun ni Ma'am BP Sara Duterte. Biruin mo, nanapok, babaeng tao. Doon pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapaalis yun ang manikinabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilan na ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng narinig? Kasi lantaran na to eh, yung usapin na ito, di ba? Supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suportahan si Chavit Singson at
Inday Sara Duterte kung mananalong presidente siya? Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, introduction, I introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international po yan. Lahat ng bansa may OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-itemize po natin, milyon po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin ipagyabang, o milyon kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aking organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang Solid North. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per dun sa record ko na nakabookbind ng halos isang dangkal na mga leader ko na ipinasa ko dun sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya. Meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga. Meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City. Meron ako sa NCR, sa Valenzuela. Meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City. Meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province. Meron din tayo sa Aklan Province. Meron tayo sa buong dito sa Panay Island. Meron tayo sa Palawan. Meron tayo sa Visayas. Meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Hulu-Sulu. Yun ang network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto niyo makita, nandun sa office ni BBM yung halos isang dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question.